awitin na yan ay may dalang mensahe na ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa bawat isa. At ngayong hapon ay muli ay tayo hahamunin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At nais ko pong lahat tayo ay magsitayo sa pagbibigay galang sa salita ng ating Panginoon. In the book of Jonah, chapter number 1, Jonah chapter number 1. Si Jonah. Okay, Jonah chapter number 1. In verse 1. Jonah. Kung niya nakita si Amen? Amen. So, basahin po natin ang sabay-sabay hanggang verse number 2. Alright. Jonah chapter 1 verse 1 down to verse number 2. Kasama na natin ang verse number 3. Alright, all together in verse 1 now. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found the ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. So tayong lahat ay yumuko. O dakilang Diyos na mahabagin sa lahat, kami po'y lumalapit, Ama, at hinihingi ang inyong pong gabay na gumawa sa kalagitnaan ng pangangaral ng inyong pong mga salita, ang gabay ng Banal na Espiritu, ang siyang naming hiling na magbigay ng karunungan sa bawat isa, at maunawaan po namin ang mga napapaloob na mga katotohanan sa mga talatang binasa, at kayo pong magpakahayag at kumilos ng may kalayaan sa aming puso, sapagkat ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So dito po sa ating pag-aaralan ay may pamagat na God's Missionary. Okay? Amen. God's Missionary. So alam natin na sa unang talata pa lang ay pinakikita na naroroon ang salita ng Panginoon sa kanyang lingkod na nagngangalang Jonah, no? At alam natin na si Jonah na anak ni Amittai, no, ay tumakas mula sa kanyang panawagan. Okay. So sa madaling sabi, siya ay tumalikod sa utos, no, ng ating Panginoon. So, anong dahilan? Verse number 2, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. No? Okay, so makikita natin dito na ang missionary ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ni Jonah ay hindi siya ganun ka-sold out pagdating sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin ay meron siyang reservation. Ayan. Kumbaga sa kwan ay, Lord, meron pa akong schedule. Huwag muna ngayon. Ayan. So, meron tayong mga tinatawag na alibis, meron tayong tinatawag na mga kadahilanan upang masabi nating legitimate yung ating excuse. No?
At alam ng ating Panginoon kung ano ang kondisyon talaga ng ating puso. So sa isang taong umiibig, sa isang taong in love, alam natin ang epekto ng taong tinamaan ni Cupido, di ba? So anong epekto nito sa isang babae at lalaki na sila ay yung tinatawag na nagkaroon ng tinatawag na damdamin. Wow. Di ba ang ating intention ay ipakita na tayo ay seryoso, di ba? Gusto natin ipakita na totoo ang ating sinasabi, no? Andiyan na nga yung hindi ka mapagkatulog, no? Hanggang sa iyong paghiga, kahit dilat ang mata ay nananaginip, no? At ang kanyang mukha ang ating tanging nakikita, no? Ayan. So, kinakailangan na Sabi ng kapampangan, nanamburi mo pagsabi ko. So, ibig sabihin ay hindi ka mapagkatulog, no? Hindi ka mapakali, gusto mo siyang makita, gusto mo palaging kausap, no? So, sa madaling sabi ay in love ka. Amen. At gano'n ang puso ni Jonah sa harapan ng Panginoon, kabaligtaran. Instead na ito ay magdulot sa kanya ng kagalakan na mayroong matuturuan, so kabaligtaran. So ano nangyari? Sabi dito sa verse number 3, but Jonah rose up to flee unto Tarshish. Anong dahilan? From the presence of the Lord, and went down to Joppa. So ibig sabihin ay hindi siya sumunod. Siya ay tumakas, no? Yung salitang escape. Ayan. So, sabi, madalas dyan sa aming trabaho ay yung tinatawag na takas, tumakas. Nawala na bigla. No? So, ibig sabihin ay tapos na ang oras niya, wala na siyang obligasyon. No? Sa kalagayan ni Jonah ay makikita natin na ang nakakalungkot ay hindi niya nakita talaga yung kahalagahan ng mga tao na gusto ng Diyos na maligtas. So ang kanyang puso ay malamig. At pag malamig ang ating puso sa gawain ng Panginoon, anong sabi diyan? Sa verse number 3, but Jonah rose up, bagaman siya'y bumangon, ngunit siya ay tumakas from the presence of the Lord and went down to Joppa. Alam niyo yung salitang went down? Ang ating buhay spiritual pabagsak, pababa, pabulusok. No? So, kaya ang taong nanlalamig, makikita natin ay hindi siya ganun kainit. So, marami siyang alibay, marami siyang dahilan, marami siyang sinasabi para hindi gawin, para hindi siya makasama. No? So, ang layunin ng ating Panginoon, unang-una, ay abutin ang mga taong makasalanan sa Ninive. Bakit? Kasi yung kanilang kasalanan, sabi ng Panginoon, pumapailang lang na. Sobrang sama na ng tao sa Ninive. So, wala nang nakikita ang Diyos na dahilan para sila ay patigilin maliban sa mga ngaral ng ating Panginoon na sa katauhan nga ni Jonah. So, the compassion and love of God is not limited to a particular race or nationality. Kaya mahalaga nga na yung pagtuturo sa Sunday School ni Brother Oscar na Italiano sa mga bata, mahalaga. Bakit? Para hindi lang mga Pilipino talagang maturuan. Dahil ang salita ng Diyos, wala itong limitasyon. Kung kaya magsalita ng igurot, magsalita ka ng igurot. Kung may igurot na dapat turuan. Kasi ang speaking in tongue, tapos na, lumipas na. Right. Kasi ang tongues, hindi ito power. Ang tinuturo ng mga born again, pag ikaw ay nag-speaking in tongue na blah, 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 no? Na hindi naiintindihan, sabi nila, napupuspos daw ng espiritu ng espiritu, no? So hindi po. Bakit? Kasi ang speaking in tongue, no, sabi ng 1 Corinthians, yung kaninang mga memory verse natin, ito ay isang tanda, ito ay isang sign na pupuspusin ng Diyos ang kanyang mga lingkod para magsalita ng iba't ibang wika. Anong dahilan? Para maturuan yung hindi nila kalahi.
hindi yung lingua nila, maituro nila yung gospel. Yun po ang dahilan kung bakit nag-speaking in tongue. At hindi natin maintindihan kung bakit ang ating mga kaibigan na mga born again, ang hanggang ngayon nag-exist pa rin sa kanila ang speaking in tongue. So hindi na po yung memory verse kanina ng kapatiran na nung ako'y bata ay nagsasalita akong tulad ng isang bata. Ngunit dumating ako sa sakdal na katayuan na ako'y adulto na at kumikilos ako at nagsasalita bilang isang adulto. Ibig sabihin, lumilipas, kaya ang tongues lumipas na po. Natapos na ito. Kaya hindi na tayo nag-speaking in tongues at wala nang dahilan para tayo magsalita ng speaking in tongues dahil nagkakaintindihan naman tayo. Right. Amen. So nakita natin, no? Okay, Christ died for the sins of all who would trust Him as their personal Savior. No? At tandaan natin that we are commanded as Christian to preach the gospel to every creature. Right. So di ba yung kaninang preaching ng pastor na going to all the world? So yan po. Bakit? Kasi tayo ay isang misyonero. Hindi man full-time, at least full-time membership ka. Full-time membership. At mahirap naman din mag-share ka ng gospel na hindi mo naman alam saan dadalhin ang taong tinuturuan mo ng kaligtasan. Amen. Tama? Amen. Kaya hindi tayo naniniwala sa isang Kristiyano na walang church. Amen. Kasi pag naturuan mo yan, tama, naligtas, nanampalataya, saan mo dadalhin yan? Hindi lalago. So, ganun ang kahalagahan ng isang church. At alam natin, ang inatasan na humayo ay ang body of Christ. Sino yan? Tayong mga Kristiyano. Kaya naniniwala tayo sa local, visible church. At ang panahon natin ngayon, kahit wala kang church, makapaglilingkod ka. May mga nagtuturong ganyan. Kahit walang church, lalago ka. Kahit walang church, pwede kang mag-offering. So, which is impossible. Bakit hindi yun yung turo ng ating Panginoon eh? Kung bakit hindi natin, bagaman tinatawag tayong Bible-believing Baptist, pero hindi Bible ang basihan ng ating ginagawa. Yun ang malungkot. Kaya hindi ko umot Bible Baptist ka o Baptist ka, Bible Baptist ka, ang buhay mo nasa Bible. May mga Baptist na wala sa Bible eh. Nandun pa rin sa lumang pagkatao. Ano ang mahalaga? Sarili pa rin nila. Right. So, pero sa mga naligtas, ano sabi ng memory verse kanina ng bata? Di ba sabi dito? Na yung pangangaral ng salita ng Diyos ay kapangyarihan. Power for salvation. Ikaw ay merong kapangyarihan na ibahagi si Kristo na nagligtas ang iyong kaluluwa. At kung hindi ka nagbabahagi ng kaligtasan, mabuting balita, anong klaseng Kristiyano tayo, di ba? Nonsense ang pagiging Bible-believing Baptist mo. Nonsense ang pagiging so-called Christian mo. Bakit? Wala kang ginagawa eh. Right. At hindi yan ang purpose ng isang buhay na niligtas ng ating Panginoon. So ang purpose, ang layunin ng Panginoon, matapos ka maligtas, anong sabi? Go ye. Go ye. Ang tanong, saan tayo pumupunta? Sa mga nawawala ba? O doon sa mga nagwawala, kamukha na rin natin? So mag-ingat po tayo. So, number 1, so, the reluctant of a prophet. Makikita natin dito. The Lord never compels us to render service, although He does not us willing to go where He sent and to do what He commands. So, God prepared a great feast. Alam natin, kilala niyo ba si Jonah? Amen. Yung propetang kinain ng isda, malaking isda. Ang mga bata, alam niya yan. Storya ni Jonah. Kinain si Jonah ng malaking isda dahil tumakas siya sa utos ng ating Panginoon. At doon sa loob ng tiyan ng isda, 3 araw siya doon. 3 gabi, nandun sa tiyan.
Kaya totoo na ito ay naganap sa buhay ni Jonah. Hindi ito kathang-isip. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi maglalagay ng kanyang salita na hindi nangyari. At alam natin na ang isang Kristiyano na iniligtas ng ating Panginoon, no, kung talagang tunay na ligtas ka, meron tinatawag na pagpalo ang Panginoon. May disiplina. Hindi ako naniniwala na ang bata na ayaw ng magpasakop, ayaw ng sumunod, no, hindi na makuha sa salita, may pagpalo. Kaya ang Biblia nagtuturo ng pagpalo sa bata. Right. Pero ang dapat angkop sa kanyang edad ang pagpalo. Hindi pwedeng paluin siya katulad sa matanda. Kaya pag daw tayo mamamalo, pag daw tayo magtuturo sa bata, kinakailangan hindi ka galit. Hindi galit. Right. Bakit hindi niya madadama yung tinuturo mo? So, ang ating Panginoon, nakita natin, no, na hindi maganda nangyari kay Jonah. So, kaya itong naging paraan ng Diyos, dahil iniisip ni Jonah, makakatakas ako sa harapan ng Diyos. Sumakay siya ng barko, no, patungong Tarshish, no. Instead, sa Nineveh pumunta, bumaligtad, kumaliwa, no. Pero alam natin, hindi tayo makakatakas sa mata ng Diyos. Amen? Right. Amen. Saan ka man? Sabi ni David, no? Na saan siya pupunta na makapagtatago sa Diyos. Kung siya'y mapunta sa impyerno, nandun ang Panginoon. Nakikita siya. Nakakausap, di ba? At kung siya naman ay magtatago sa bundok, nandun din ang Panginoon. Bakit? Sapagkat makapangyarihan ng Diyos. Wala tayong maitatago sa mata ng Diyos. Amen. At itong iniisip ni Jonah, makakatakas siya. Siguro makakalimutan na ng Panginoon yung kanyang utos sa akin. No? At siya'y tumakas. So sa madaling sabi, God will not refrain from correction and chastisement until we are willing to rest, no? O to obey sa kanyang mga instruction. So mahalagang instruction eh. So anong instruction? Go ye. So, yung Great Commission, anong ginawa ni Jonah? Naging omission. Sabi niya, Lord, maintindihan mo na siguro ako kasi meron pa ako mga importanteng dapat gawin. Kaya lang, hindi tinitingnan ng Panginoon niya. Bakit? Ang kamay ba ng Diyos maiksi para punan ang iyong pangangailangan para masabi mong legitimate ang pagtakas mo, pag-alis mo sa gawain? Hindi eh. May chastisement. Kaya ang Panginoon, hindi siya konsentidor ng Diyos. Ang Ama natin, hindi siya nangungonsenti na mali. Ang mali ay mali. Kaya ang salita, hindi mo pwedeng baguhin eh. Kung kasalanan, kasalanan. No? Kaya ang Panginoon ay, ang dealing niya sa kanyang anak ay talagang heart to heart eh. Puso sa puso ang kanyang dealing, pakikitungo sa atin. Okay. So, how tragic that many Christians are deprived of God's richest blessing because of reluctance and disobedience. Na instead na na-enjoy natin yung tinatawag na pagiging mananampalataya, pagiging anak ng Diyos, minsan ang blessing hindi natin maranasan. Bakit? Dahil sa ating pagsuway. Dahil sa ating hindi pagsunod sa kanyang mga utos. So, in the first place, ano bang gusto ng Panginoon? Di ba? Magkaroon tayo ng abundant life. Pag sinabing abundant life, hindi ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon sagana. Ibig sabihin kung anong meron sa buhay, kahit kaunti yan, ma-enjoy mo yan. Bakit? Ando ng Panginoon eh. Amen. So, hindi pinag-uusapan yung dami at liit ng pagpapala. Ang pinag-uusapan dito, yung na-enjoy mo yung pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Meron kang satisfaction. Contentment. So, number 2. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. So, the responsibility of a preacher. A true man of God will fulfill his responsibility to God regardless of the consequence involved. So, wag natin kakalimutan, no? Tulad ni Jonah, no? Selected by the Lord to perform the task at gawin ang responsibilidad of conveying only message of hope for souls that were dying and perishing. Alam niyo, kinakanta natin na rescue the perishing, care for the dying.
Dati tayo ang kinakantahan nun eh. Pero isang araw, nasave ka. Nakatiyak ka ng langit. At ngayon, ikaw na ang kumakanta para sa kanila na dating katulad mo na mapapahamak sa impyerno. Amen? Amen. So yan ang responsibilidad natin ngayon. Hindi lang ikaw ay niligtas ng Panginoon sa kaparusahan ng impyerno. Iniligtas ka para gamitin para humayo at magturo ng mabuting balita. So maraming yung Kristiyano, masyadong convenient. No? Ang worship service ay parang pangkaraniwan na lang. Hindi mo na madama yung presensya ng Panginoon eh. Walang repentance, walang conviction. So kung ano na lang meron, yun na lang. Pero may malinaw na instruction ng Panginoon pagdating sa pagsamba. Hindi lang basta ma-perform ang pagsamba, kundi pagsamba na naroon ang presensya ng ating Panginoon. So ang pagsamba ay sabi ko maraming sa panahon natin ay masyadong sa mga makabagong teknolohiya na i-advance niya yung ating mga pamamaraan ng komunikasyon, no? Tulad ng pagsamba sa pamamagitan ng internet. Madali na lang eh. No? Ganon din kahit malayo ang kamag-anak mo, hindi ka na mangangamba na humanap ng telephone booth. May cellphone eh, di ba? Napakabilis. Pero ganun pa man, no? Hindi dapat ito yung maging dahilan para mahirata na lang tayo sa ganung pamamaraan. Bakit hindi yun ang pamamaraan ng Diyos, yun ay paraan ng tao? So of course, hindi ko sinasabing masama. Dahil kami naman din personal, naranasan namin mag-online. Pero ang kaibahan, hindi ko madama na ako'y sumasamba sa banal na Diyos. Bakit? Hindi ko na nakukuhang yung gumaya. Hindi ko na nakukuhang, mga anak, o aking asawa, gumaya ka, tayo pupunta ng church. Kundi kanya-kanya kami doon sa loob ng bahay. Maging ang biyanan ko, alam ng biyanan ka niya. No? Sumasamba kami, lakad dito, lakad doon, nakapadyama, nakachinelas. No? Ang pastor nangangaral. Alam pa ba yun? Hindi naman na alam eh. Alam pa ba yun, preacher? Hindi nakita. Totoo, hindi. Bakit? Kasi online eh. Wala na yung tinatawag na reverence. Wala na yung tinatawag na mataas na pagtanaw pagdating sa pagsamba. Ang Panginoon, very sensitive pagdating sa ganyan. Yung oras ng pagsamba, nagkukwentuhan kayo, kung ano nung ginagawa mo dyan, hindi nakakakilos ang Banal na Espiritu Santo. Very sensitive. Kaya nga pag sumasamba ang mga mananampalataya, talagang lumulupa, pati ang mukha nila nakaganon sa lupa. Bakit? Sa matindi nilang paggalang, respeto sa banal na presensya ng Diyos. Nagagawa pa ba natin yan? Of course, hindi na eh. Yung ganun pang pamamaraan, mas mahirap, mga kapatid. So, ginagamit natin yan kung walang ibang other resources. No? Pansamantala. Pero hindi pansamantagal. Hindi natin pwedeng baguhin yung Hebrews 10:25. No? Not forsaking. Huwag mong pabayaan. Bakit? Mahalaga sa Diyos eh. Sino magbe-benefit? Diyos ba? O ang tao? Ang tao ang magbe-benefit. Gusto niya ma-enjoy natin yung pagpapala ng pagsamba. Gusto ng Diyos ma-enjoy natin ang worship service. Bakit? Alam ng Diyos, araw-araw meron tayong dinadalang mga problema, suliranin, meron tayong kinakaharap minsan, hindi na natin kaya. Di ba sabi ng pastor, Singapore, 2 yung pintuan. Bakit? Kasi pagpasok ng unang pinto, tumatalon, papakamatay, stress. Wala nang halaga ang kanyang buhay. Bakit? Walang nagmamahal, sabi ng pastor Dapat ganun din tayo. Makita natin yung kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Number 3, bilisan na po natin. So, the repentance of a people. Chapter number 3, sa verse number 10. Ang sabi po dito, and God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them.
and he did it not. So nakita ng Panginoon, nagsisi yung mga taong mga makasalanan dito sa Ninive. In short, kasi after 3 days, iniluwa ng malaking isda, ng balyena si Jonah doon sa pangpang ng Ninive. So at doon ay kinakailangan, alam nyo, habang nangangaral si Jonah, wala na siyang buhok. Ang kanyang balat nagbago ang texture. Bakit? Kasi yung acid ng tiyan ng isda, nawala ang kanyang buhok na nakalbo eh. Kaya meron daw sa Amerika na tinatawag na shark man. Ano yun? Iba yung kulay ng balat niya dahil nga doon sa epekto ng acid ng tiyan ng isda. Nakuha lang siya nung nahuli yung malaking isda, hindi ko lang matandaan kung anong isda ito. Biniyak niya yung tiyan at nung pagbiyak ng tiyan, nalaglag yung tao. Kaya ang tawag sa kanya, shark man. Kaya totoo yung nangyari kay Jonah. Kaya habang nangangaral siya, sige, kinakailangan gawin niya, i-perform niya yung iniutos eh. At any condition. Ano nga yung condition ni Jonah? Medyo imbis na medyo masasabi natin kwan siya, yung medyo presentable ang kanyang pagharap sa mga tao. Ngayon, hindi na. So, medyo nako-conscious siya dahil sa epekto ng kanyang balat, ng kanyang mukha. At doon pa lang siya nagsimulang mangaral. Alam niyo na nangaral si Jonah sa mga tao sa Ninive? Halos sabi ng Biblia, lahat ng bayan sa Ninive nagsisi, nagsaklot. Alam niyo saklot? Yung naglagay ng abo sa ulo at nag-iiyak sa Panginoon. Yan nakita niyo. Kasi iniisip ni Jonah, matitigas sa mga ulo na to, at ang gusto niya, maranasan ng Ninive doon, city of Ninive, mga mamamayan doon, na parusahan sila ni Diyos. Yung talagang gusto makita ni Jonah. Pero nakita niya yung resulta ng kanyang pangangaral. Na-save ang mga tao sa Ninive na dapat ito ay parurusahan ng Panginoon katulad ng Sodom at Gomorrah. Umulan ng apoy sa bayan na yun. Walang buhay eh. Maliban kay Lot tsaka doon sa kanyang anak. Yung kanyang may bahay naman ay naging si Mrs. Pilar. Naging pillar of salt. Pillar of salt. Kaya nakita natin doon, pagka ipinangaral mo ang salita ng Diyos, merong gagawin ang Panginoon na hindi mo kayang isipin. So, hindi ako makapaniwalang isang araw tatawagin ng iyong lingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi ko iniisip na ako'y maliligtas. Bakit? In the first place, hindi ko naman alam yung salitang ligtas. Naunawaan ko na lang yun nung ako ay nakaunawa ng mabuting balita katulad nyo. Amen? Okay. So ito ang responsibilidad ng isang mangangaral. Sabihin at tandaan natin, hindi tayo ang magliligtas. Trabaho ng Diyos ang magligtas. Ang trabaho natin ay mangaral, magsabi, magbigay ng babala. At panghuli, the revival of a pauter. So ano yung pauter? Porter, mga nagkamali. Okay. So by using a worthless gourd, ano yung gourd? Vine? Yung parang ano ba ito sa... Upo ba yan? Gourd? So basta yan ay isang uri ng halaman o gulay as an illustration. The Lord showed Jonah the souls of these people were precious in His sight. So, nang hinayang pa doon sa tinatawag na gulay o upo. No? So, kasi sumisilong siya, nagalit siya. No? Nung pinatuyo ng Panginoon yung kanyang sinisilungang lilim. No? Wrong. Yung gumagapang ng mga halaman yan no? At sabi ng Panginoon, doon sa halaman na yan, sinusulungan mo, nilililiman mo, nang hinayang ka, pero sa kaluluwa ng tao, hindi ka nang hinayang.
So minsan ang mentality ng isang mananampalataya ay nagiging materialistiko. Nagiging makamundo yung kanyang prinsipyo. Kaya pag wala talaga ang salita ng Diyos, hindi tayo mapapabuti. Right. Salamat. No? Lahat tayo ay merong pribilegyo para magturo sa mga tao. Bakit? Ikaw yung nakaalam ng pagtungo ng langit. No? Kaya ikaw yung merong authority ng salita ng Diyos para ituro. Bakit? Hindi naman alam ng iba yan eh. Yung iba magaling magturo, pero mali ang tinuturo, mali ang aral, mali ang doktrina. Ikaw na tama ang katuruan, ikaw ang may authority. Bakit? Ikaw yung may tamang katuruan na ibinigay ng ating Panginoon para humayo at magsabi sa mga tao. Amen? Amen. So, at ngayong hapon, so simple lang ang nilalaman ng mensahe. So, wag nating limitahan yung pag-share, no? Pagbabahagi. Bakit? Kasi mahal din sila ng Diyos katulad natin na dating patungo ng impyerno. Ang buhay natin, walang patutunguhan. Kumain, uminom, matulog, magtrabaho, mamatay. Pero ngayon, hindi yun ang purpose ng buhay. Naunawaan natin. Ang purpose ng buhay, mabuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Ano yan? Ang kanyang kalooban, mag-share ng gospel. So tayo po lahat ay tumayo. Tayo po mananalangin. Amen. So let us pray.